No? Muli mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. No? At Happy Easter po sa inyong lahat. Pakibati yung katabi natin ng Happy Easter. No? Palakpakan natin ang ating Panginoon. No? Alam po natin na ito ang pinakamahalagang gabi sa ating buhay bilang mananampalataya. Sapagkat sa ating pananampalataya ay sinasabi natin, si Kristo'y namatay, si Kristo'y muling nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya napakahalaga po ng gabing ito sa atin bilang mga mananampalataya at alagad ni Jesus. Pero sa gabing ito, para po sa ating pagninilay, pagtuunan po natin ng pansin ang tatlong bagay na ating narinig sa Ebanghelyo sa ngayon na sinabi ng anghel ng Panginoon kina Maria Magdalena at sa isa pang Maria. Tatlong kataga ang ating pagnilayan. Una, ang sabi ng anghel, huwag kayong matakot. Yan po yung unang bati ng anghel. Huwag kayong matakot. Alam natin na lahat tayo nakakaranas ng takot. Iba't iba yung pinanggagalingan at dahilan ng ating mga takot sa buhay. At bilang mga tao, normal na tayo ay merong mga takot. Sa ating ebanghelyo, natakot sapagkat nagkaroon ng matinding lindol. Natakot sapagkat pati yung mga alagad na nagbabantay sa libingan ni Jesus ay animoy naging parang patay nang kanilang makita ang isang anghel. Pero ang unang sinabi ng anghel ng Panginoon kay Maria Magdalena at sa isang Maria ay, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Yan po yung dahilan bakit po tayo nandirito sa gabing ito. Sa pagkasalikuran po ng ating mga pinagdaraan ng takot o pangamba sa buhay, sinasabi ng ating pagdiriwang na si Jesus ay muling nabuhay sapagkat ating pwedeng panghawakan ang kanyang binitawang pangako sa atin bilang kanyang mga alagad. Kung ating pong babalikan yung ating Paschal Triduum simula po nung Huwebes Santo, Biyernes Santo at ngayong gabing ito, para bagang sinasabi po ng ating liturya, wag lamang tignan yung pagkapakasakit ng Panginoon. Wag lamang tignan yung kanyang kamatayan sa krus at pagkahimlay sa libingan. Kung hindi ating kinakailangan tutukan at tignan yung kanyang muling pagkabuhay. Kasi kapag ang ating titingnan lang po ay yung kanyang pagdurusa at kamatayan, tayo pwedeng mawala ng gana. Pwedeng tayo ay panghinaan ng kalooban. Pwedeng mawala sa atin yung pag-asa. Pero ano ang sinasabi po ng ating ebanghelyo sa ngayon? Sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Paulit-ulit, sinasabi ni Jesus, bago siya humarap sa krus at kamatayan, na siya'y uusigin, siya'y mamamatay. Pagkatapos ng ikatlong araw, siya'y mabubuhay na mag-uli. Pero mga kapatid, marami ang hindi naniwala kay Jesus. Marami ang nag-akala na kanilang natalo si Jesus. Pero ngayong araw na ito, ngayong gabing ito, sinasabi ng ating pagbasa na ating pwedeng panghawakan ang lahat ng mga binibitawang pangako ng Panginoon sa atin. Sapagkat hindi ang kamatayan yung ating wakas. Kung hindi ang ating wakas ay yung makasama si Jesus, magkaroon ng bagong buhay. Yan po yung unang ating tingnan. Saan ba nang gagaling yung ating takot? Sapagkat nung nakita ng mga babae sa ating ebanghelyo ang anghel ng Panginoon, sila yung kanilang takot ay napalitan. Hindi lamang basta takot, kung hindi banal na pagkatakot na mayroong kagalakan mismo sa kanilang buhay. Kapag sinasabi po nating banal na takot,
Ano ang ibig sabihin noon? Holy fear. Ando doon yung ating paggalang sa Diyos, sapagkat alam natin na walang bagay na hindi kayang gawin ang Panginoon. Kung kaya niyang patawarin yung ating mga pagkakasala, kung kaya niyang mabuhay mula sa kamatayan, kaya niyang gawin anumang bagay na ating hinihingi at kanyang ipinapangako sa atin. Yan po yung unang ating pagnilayan ngayong gabing ito, ang kataga na huwag matakot. Pangalawa, ang sabi po ng anghel sa Ebanghelyo sa ngayon, hali kayo, tignan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Maganda po yung paanyaya ng anghel sa mga babae. Hindi lamang huwag matakot, kung hindi ang sabi ng anghel, hali kayo, tignan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Siguro minsan mga kapatid, ayaw nating titignan yung pinaglagyan, yung ating karanasan na parang tayo ay nagkaroon ng problema, parang tayo ay namatay, parang tayo ay nahirapan. Bakit? Kasi madalas kapag meron tayong ganong karanasan na ang ating ginagawa, tayo ay umaalis, tayo ay lumalayo. Pero sa ating pong ebanghelyo, ngayong Pasko ng pagkabuhay, inimbitahan ng anghel ang mga babae na lumapit. Tignan ang pinaglibingan kay Jesus. Ano ang ibig sabihin? Huwag tayong matakot din na balikan ang ating mga kanya-kanyang libingan, kung saan maaaring tayo ay nakaranas ng hindi maayos, ng hindi maganda. Sapagkat kung saan tayo nasaktan, kung saan tayo nagkaroon ng kabiguan, kung saan tayo parang dumaan sa matinding kadiliman, doon natin pwede din makita ang kapangyarihan mismo ng ating Panginoon. Yan po yung pangalawang paalaala sa atin. Tignan, lapitan, puntahan ang pinaglibingan ng ating Panginoon. Sapagkat lahat tayo mga kabatid, may kanya-kanyang mga tinatago sa ating mga puso. Meron tayong mga karanasan sa nakaraan na hanggang maaari ay ayaw nating balikan. Pero sinasabi ng ating ebanghelyo sa ngayon, kapag ating titignan, lalapitan at muling babalikan ang pinaglagyan ni Jesus, iba na yung tingin natin. Bakit? Sapagkat hindi yan ordinaryong libingan. Sapagkat doon humimulay ang ating Panginoon panandalian at doon din muling nabuhay ang ating Diyos. Yan po yung pangalawang ating tignan. Sa ating buhay, kapag ating babalikan sana yung mga sakit, yung mga hirap na ating pinagdaanan, sana balikan natin ito ng mayroong bagong pananaw. Sapagkat kahit sa mga panahong yun, hindi tayo iniwan ng Panginoon. Kahit sa mga panahong yun, ating pa rin ding naramdaman ang presensya ng Diyos. Pero pangatlo po at panghuling kataga na ating pwedeng makita sa ating ebanghelyo ay ito. Ang sabi ng anghel sa mga babae, lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at mauuna sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Maganda po yung huling bahagi ng sinabi ng anghel sa mga babae. Hindi sinabi ng anghel, dito lamang kayo sa libingan. Manatili kayo sa libingan ni Jesus. Hindi yun. Ang sabi ng anghel, lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at mauuna sa Galilea. Kasi mga kabatid, meron tayong misyon bilang alagad ni Kristo. Hindi lamang sinasabi natin na buhay ang ating Panginoon. Kung talagang nabuhay ang ating Panginoon, dapat nag-aalab yung ating puso, yung ating kalooban. Hindi lamang ng galak, kung hindi ng pag-asa. Kaya nga sa ating pong ebanghelyo, nung lumalakad ang mga babae, ang sabi dito, sila'y sinalubong ni Jesus at binati. At sila'y lumapit kay Jesus. At ang sabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea. Doon makikita nila ako. Mga kapatid, humahayo tayo. Pero merong binanggit na lugar sa Jesus sa ating ebanghelyo.
Ang sabi ni Jesus, humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko, pumunta sila sa Galilea. Mga kapatid, maganda po yung simbolo ng Galilea. Hindi sinasabi ni Jesus, pumunta kayo sa Jerusalem. Ang sabi ni Jesus, pumunta kayo sa Galilea. Bakit? Kasi po ang Galilea ay ang tahanan ng mga alagad. Ang Galilea ay tahanan ng mga alagad. Mga kapatid, hindi sapat na maramdaman nating buhay ang ating Diyos. Kung hindi pagkatapos nating maramdaman ang pagkabuhay ng ating Panginoon, pinababalik tayo sa ating mga Galilea. Pinababalik tayo sa ating mga tahanan. Kahit minsan, hindi perpekto yung ating tahanan. Kahit may mga pakakataon ating iniiwasan at iniiwan yung ating mga tahanan. Pero ano ang sabi diyan ni Jesus? Makikita nila ako roon. Magandang paalaala po yan. Makikita nila ako roon. Kasi mga kapatid, si Jesus kailangan nating makita sa ating mga Galilea. Kasi baka may mga pakakataon, alis tayo ng alis sa ating mga tahanan. Baka may mga pakakataon, layo tayo ng layo sa ating mga pamilya. Baka may mga pakakataon ating iniiwasan yung ating mga mahal sa buhay. Pero sa ating ebanghelyo ngayong Pasko ng pagkabuhay, si Jesus pinababalik tayo sa Galilea. Pero merong pangako sa atin si Jesus, makikita nila ako roon. Mga kapatid, huwag nating hanapin si Jesus kung saan-saan. Sapagkat si Jesus na muling nabuhay, pinapaalaala sa atin, tanggalin ang lahat ng takot, ang lahat ng pangamba. Sapagkat si Jesus na muling nabuhay, pinapaalaala rin sa atin, balikan pati yung ating mga libingan ng may bagong pananaw, dala yung kanyang pag-asa. Sapagkat sa ating mga tahanan, sa ating mga pamilya, sa ating mga Galilea, doon ipinapangako ng Panginoon na siya'y ating matatagpuan. Mga kapatid, sa araw na ito, dala natin ang mabuting balita na si Jesus hindi lamang nagpakasakit at namatay, kung hindi siya ay muling nabuhay. Balikan natin ang ating Galilea. Balikan natin ang ating pamilya. Balikan natin ang ating mga tahanan. Sapagkat si Jesus na muling nabuhay ang nagbigay mismo ng pangako na siya'y ating matatagpuan sa ating Galilea. Amen.